Hello, Collective! Welcome again sa Timeless Reading ninyo. Thank you so much sa palaging pag-aabang, pagbalik-balik, at sa lahat na nag-subscribe. Private readings, guys, tignan nyo na lang dyan sa description sa ibaba. Kayo po mismong mag-message sa akin. Kasi marami pong fake na gumagaya sa akin. Kung sa YT kayo nanonood, nandyan sa link dyan sa ibaba. Gawa tayo ng mga overall energies dito. Wow, ang ganda. For the overall energies, pwedeng may abundance na paparating sa'yo. Oo, sabi dito, keep a positive mindset. Kasi nakikita ko dito na magmamanifest. Kung ano yung mga minamanifest ninyo. Ayan, paparating ng abundance. Maaring paparating na kung ano talaga ito na gusto mong ma-receive, mangyari. O manifest exactly what you want. Be grateful always kasi yung pagiging grateful ay nakaka-attract ng abundance, no? So, this is bliss, abundance na maaaring paparating sa inyo. Maaaring meron din ditong pagle-level up in general, no? Dito muna tayo sa general, mamaya tayo pumunta sa love life. So, in general, nakakita ng mga changes dito. And with the butterfly card, ito ay positive changes, no? So, andyan yung to the next level, maaaring umangat, no? Gumanda yung situation. Yung iba dito, maaaring magkaroon din ng healing. So, pwede rin namang aside sa magandang transformation, maaari din magkaroon ng growth. Yan. Pag-unlad or growth. So, yan. Punta na tayo doon sa love life, which is yung karamihan sa inyo yan ang paborito. May takbuhin na energy dito, ano? Ito yung, ito yung person na takot siya sa commitment. Takot sa responsibilidad. Or pwede namang nasaktan din yan, kaya takot na rin siyang magtiwala, ano, kung ano. Girl with the snake, sabi dito, ito yung energy ng pwedeng nagsiset na ng boundaries kasi pwedeng nasaktan or pwedeng na-trauma, nagkaroon ng trust issues kasi may mga naranasan na na ginamit lang, no, niloko, tapos tinakbuhan kasi may runner. Okay? Oh, toxic nga to. Sige, binanggit din na narcissist energy dito. You could be dealing with a person na narcissistic ang behavior niya. So, pwedeng merong hindi magandang patterns pagdating dito sa behavior ng person mo, dito sa relationship ninyo, overall, with the devil card, no? Nandyan yung toxicity. By the way, devil card is Capricorn energy. Tapos sa bottom ng deck mo, you have Sagittarius energy. Pwedeng to pwedeng may codependency, by the way, binanggit yun dun sa isang card mo parang may codependency, sa runner card. Tapos yun din yung parang,
similarity with the energy with the devil card. Oo, lalo na parang nagkaroon dyan ng ng pwedeng panggagamit. Kaya pala lumilitaw yung devil card, no? So, hindi ko alam. For some of you, pwedeng yung iba sa inyo na tapos na to. Pwedeng yung sa iba nangyayari pa lang. No? Hindi ko control dyan. Pwedeng yung sa iba mangyayari pa lang. Hmm. Ito yung tipo ng person na kapag kino-confront mo siya, palagi siyang defensive. Pwedeng may tinatago siya actually kasi andyan si High Priestess. Or pwedeng dinadaan-daan ka niya sa silent treatment, no? Pwedeng may mga bagay na hindi siya sinasabi sa'yo. Pwedeng may mga sinisikreto siya, no? Kaya nga every time na i-confront mo siya, yan, lumitaw si Queen of Swords, lumitaw si Seven of Wands, every time na i-confront mo siya, defensive siya. Bakit? Kasi pwedeng meron siyang tinatago. Pwedeng may tinatago siyang kasalanan, kalokohan, no? Okay. At minsan, gagawin niyang strategy is, right now, pwedeng kung nangyayari to sa inyo ngayon, pwedeng ang ginagawa niya is sina-silent treatment ka niya. Alam mo yung parang pwedeng nire-reverse psychology ka niya, sinapsycho ka niya para, alam mo yun, makaiwas siya sa confrontation. Kasi ikaw, gusto mo siyang i-confront eh. And actually, pwedeng nakukutuban ka na rin kasi si Priestess is about intuition. Possible na may nasisense ka dito sa person na to. No? Kaya nga maaaring gusto mo siyang i-confront or kung kino-confront mo naman siya, defensive siya lagi, which is a sign. No? Lalo na kung yung kakausapin mo pa lang, mataas na kagad yung tono ng boses niya, irritable na kagad siya, galit siya. No? So, may pagka-toxic. Ngayon, volatile yung connection ninyo. O, minsan si devil card is third party situation. So, tingnan natin. Bakit nga ba toxic itong person na to? Bakit every time na kino-confront mo siya, ganyan siya? Why? Yes, he is keeping something from you. Ayan o. At saka napaka nito. May pagka-selfish itong person mo. No pa. Bakit nga ba yan? May devil card. Bakit every time na kino-confront defensive? Alam mo, mabilis mag-isip ito eh. Niisip niya kasi, parang advance kagad yung pag-iisip niya. Parang paranoid na iniisip niya na kahit mahinahon ka palang nakakausapin mo, alam mo yun, parang, di ba usually ganyan yung mga taong guilty. Parang pangungunahan ka na kagad niya ng temper para galit ka na, lalo na kung ikaw pa naman yung tao na ayaw mo ng mga away, gulo, discussion. So, sa tingin ko, advance mag-isip to kasi nga paranoid, guilty. So, sa tingin ko, meron siyang ginagawa na hindi tama or mali or kasalanan sa'yo. No? Kasi kung kino-confront mo siya, ganun siya eh. Parang paranoid agad siya eh. Oh. Hindi ko lang alam kung nasisense niya na matalas yung pakiramdam mo kasi nga dyan yung priestess card. Alam mo, masaklap pa nito. Parang, halimbawa, kino-confront mo pa lang siya, parang sasabihin niya na kagad sa'yo, nagsiselos ka na naman. Parang ganun kagad yung banat niya sa'yo.
No? So, parang ginagaslight ka niya in a way. Tinatry niyang i-bounce back sa'yo yung energy every time na mag-i-start ka ng conversation or i-confront mo siya. Sasabihin niya, no, masyado ka namang paranoid, masyado ka namang mag-isip, siselos ka na naman sa wala sa lugar, alam mo yan. So, yan. Comment ka dyan below kung yung mga words na yun narinig mo na sa kanya. Oh, lalo na kung tumpak na ganun yung way niya. Every time na magi-start ka ng conversation, every time na tinatanong mo pa lang siya, no? Lalo na kung i-confront mo. Oh, ito kasi yung sense tuloy. Ito kasi yung tipo ng person na may pagka-adventurous itong person mo. So, andun yung possibility na alam mo yun. Maring nagfo-flirt siya sa iba, o baka hindi ko alam kung talagang ganun na yung attitude niya nung nakilala mo siya, napansin mo na siguro yun. So, ikaw naman, pwedeng nung una, pwedeng patay mali siya kasi siguro inisip pa hindi, baka ano lang, ganito, ganito, or friendly lang, baka wala namang mali siya. Pero habang tumatagal siguro, nanonotice mo na rin talaga yung behavior niya, yung patterns, no? So, ikaw naman, parang pwedeng may mga times talaga nagda-doubt ka or even nagsiselos ka and actually, yun yung ginagamit niyang weapon sa'yo eh. Oo, actually, yun yung ginagamit niyang weapon sa'yo para i-gaslight ka niya. Lalo na kung meron siyang ginagawa, sinisikreto, tinatagong kalokohan. Kasi nakikita ko dito, pwedeng nagpo-flirt siya sa iba. Actually, pwedeng may kinakausap siyang iba. No? Sabihin mo na, nagpo-flirt, nakikipaglandian sa iba. No? Kahit sabihin mo, nagpo-flirt pa lang, di ba? Doon naman lahat nagsisimula yun eh, di ba? Kaya nga nandiyan yung confrontation, siguro nga actually, meron ka na si sensor, napapansin mo sa behavior niya yun. Oo, tapos ito, at first, ayaw mo naman mag-jump into conclusion agad-agad na, okay. Kumbaga, ikaw pa rin naman somehow, tinatry mo pa rin mag-isip ng matuwid or hindi, alam mo yun, hindi mag-jump agad sa conclusion. Kaya lang kasi bukod sa pagiging adventurous, flirtatious, may pagka-impulsive din tong person mo. Sa tingin ko may mga bagay, may mga circumstances na napatunayan mo na yun na minsan nagiging padalos-dalos siya, alam mo yun, pabigla-bigla or hindi siya nag-iisip, no? May tendency talaga to na ano, kasi itong person mo, pabago-bago siya ng isip eh. Tsaka madali siyang ma-bored. Okay? Especially kung naging boring na yung relationship ninyo, etong mga nakaraan. Kasi nga nakikita ko dito parang na-excite siya about something, no? Siguro ikaw baka nanonotice mo rin yun. No? Pwedeng hindi naman siya ganun talaga sa'yo. So yan, actually nakakita ka na ng signs dito, pero pwedeng nung una dinidismiss mo lang or parang ini-ignore mo kasi nga ayaw mo naman mag-judge agad or mag-isip agad na ganito agad siya. Although, pwedeng may mga red flags ka napapansin. No? Kaya siguro, you are starting to investigate na rin, di ba? And paminsan-minsan, kini-question mo na rin siya. Kaya lang, every time na questionin mo pa lang siya, mag-start ka pa lang conversation, pwedeng defensive agad siya, or galit agad siya, toxic agad siya, volatile agad siya. Kasi nga, alam mo yun, tas i-bring up niya kagad na, ayan ka na naman, siselos ka na naman, kasi nga para i-gaslight ka niya. Para isipin mo, okay, ako nga yung mali siguro, ganyan, ganyan. So clever mautak pagdating sa mga ganun Okay, so tignan pa natin. Tanggalin ko nga muna tong overall energies, general energies. Natin.
Actually, iba, asawa niyo na 'to and lumitaw yung Hierophant. Could be na yung iba, mag-asawa na kayo. Oo, tapos alam mo yun, yung madalas, hindi ko alam kung nagger ka ba na asawa, whatever. Pero kasi parang ang pumasok sa isip ko, nakita ko 'to, parang ang pinapalabas niya, "Okey, ayan ka na naman, inanag mo na naman ako, insecure ka na naman," ganyan, ganyan. Yung parang everytime na lang, ikaw na lang yung palalabasin niya na ikaw yung toxic. Pero actually toxic din siya. Ay, wait lang, may bobelya. Ayan, so tinakpan ko yung babae na ano, nakalabas yung bobelya kasi baka bawal. So ayan, nakikita ko dito, alam mo, actually puwedeng meron ka talagang ano, kalaban dito or kakumpetensya, kaagaw dito sa person mo or dito kung asawa mo man 'yan. And actually yun yung mag-i-ignite ng madalas na pagtatalo ninyo. Okay, for some of you puwedeng actually nagsimula na 'yan, nagkakaroon na kayo ng arguments 'no, and madalas napapaisip ka 'no. Actually ito si Seven of Pentacles, actually napapaisip ka rin madalas. So actually nakaka-stress na rin ito in a way, kasi nga yan na devil energy, toxic. Nagiging toxic, parang sabi ko nga habang tumatagal puwedeng nagiging toxic 'tong person mo or nagiging toxic kayo sa isa't isa. Oo, dumadalas yung mga pagtatalo ninyo. Actually merong something dito na ano, magugulantang ka na lang, mare-reveal na lang dito. Yes. Tower moment is a shake-up, eh. So, siguro merong something na mabigla mo na lang matutuklasan, mare-reveal ka, masya-shock ka actually. Kasi si tower moment is nakaka-shock naman talaga 'yan. Hmm. O kaya lang alam mo, you will feel helpless about the situation. Ayan, si Eight of Swords. Puwede kasing ano, siyempre kung kasal na kayo, alam mo 'yun, hindi naman kasi gano'n kadali, 'no? Hindi gano'n kadali na basta na lang makipaghiwalay, kumalas na lang, siyempre. Actually, 'yun yung mga pinag-iisipan mo, 'no? Siguro nakakaranas ka na rin ng mga kahihiyan dahil dito sa pinaggagawa ng person mo, kaya lang puwedeng pamilyado na nga kayo, may anak na rin kayo, nagsasama kayo, 'no? So, actually ang dami mong tinitiis dito. Ang daming torture sa'yo and madalas ikaw siguro nagsa-suffer ka in silence, 'no? Oo, kasi meron ditong energy ng ano, puwedeng suffering in silence. Hindi ka rin naman hindi ka rin naman basta-basta alam mo 'yun, madaling kumalas na lang. Lalo na kung ano nga, kasal kayo, may anak kayo. Pero actually, alam mo 'yun, nagtitiis ka na lang din everytime na gagawin niya 'yan or everytime na magsisinungaling siya sa'yo. So, hindi ko nga alam kung may past record na ba 'tong person mo na ganito gawain niya. So, akala niya siguro hindi mo mapapansin, akala niya bulag ka, alam mo 'yun. Or akala niya, um, kaya kaya niyang itago forever yung sikreto na 'yan. Eh, kaso wala naman lihim na hindi nabubunyag, eh. Kaya nakikita ko diyan with the tower, 'no. Actually, maaaring may makuha ka talagang impormasyon or pruweba. Kung meron mang magsasabi sa'yo, puwede rin naman magchichika sa'yo, 'no. Pero actually, i-e-expose
i-expose at i-expose ng divine ng power yan. Kaya yung kung may tinatago man siya sa'yo, it's just a matter of time. Malalaman at malalaman mo rin yan. Okay, so yung mga signs na nandito sa reading, no, kagaya nga ng binanggit ko. Andyan si Hierophant, Taurus energy yan. Si World Card, ito si ano to eh, pwedeng Aquarius, Scorpio, Leo, Taurus. Tapos ito si Capricorn yan. Meron pa ba? Yes, yun yung mga major cards, major energies na napipick up ko dito sa reading na to. Yan, thank you so much for watching. Kita-kits sa susunod. Don't forget to subscribe, follow, pa-comment kung nakarelate. Babush!